Magandang gabi po muli sa ating pong lahat. Salamat po sa mensahe po ng awit na nagpapahayag na napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Napansin ko po kanina, simula pa naman nung una, pero kanina, simula nung ako'y dumating, nagtuturo sa mga bata, hanggang sa health lecture ay masiglang-masigla yung mga lecturer. Talagang powerful, ano sila, yung nagturo sa bata, si Ma'am Kay at si Ate Lo ay talagang energetic, masiglang-masiglang magturo. Sabi ko pagdating sa akin ay medyo matakanda, pasensya na po mga minamahal ko pong mga kaibigan. Talagang ganito po ako mga lecture, hindi kagaya ng mga kapatiran sa Sampalo. Lahat po yan, karamihan ng mga nag-lecture ay talagang mahusay. Galing sila, tinahangaan ko po personally, the way po sila mag-lecture. Kasi po talagang sila po ay kaya nilang makagawa sa ganitong gawain kahit sila lang dahil sila po ay magagaling lahat. Okay, ngayon pong gabi, kamali ata ako kagabi, ang sabi ko ay third to the last night. Pero ngayon pala yun, kamali lang ako ng bilang. Ngayon ang ikatlong gabi bago tayo matapos. At ang ating pong pag-uusapan ay may title na Ang Walang Kapatawarang Kasalanan. So, i-discuss ko lang ito kung ano ang kasalanang walang kapatawaran. Ayan. So, kung atin pong titingnan at isipin mabuti, tatanungin natin ang Biblia o kaya naman ang ating kaisipan, kagaya ng ating pinag-aralan kanina sa health, ay ano kaya ang walang kapatawarang kasalanan? Ano kaya yung naiisip natin? Kung exercise natin yung ating mga utak, ano kaya ang walang kapatawarang kasalanan? Meron bang kasalanan na walang kapatawaran? Okay, so yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. Ang sabi sa Matthew chapter 12, verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad. So kung titingnan natin dito, ano po? Ang sabi ko dito, ulitin ko lang. Kaya't sinasabi ko sa inyo, may andon. Ang bawat kasalanan at kapusungan. Okay, so ang tinutukoy ko dito ay kasalanan sa Ama at ang pangalawa po ay kasalanan sa Anak. So lahat daw po ng kasalanan sa Ama, kapusungan sa Anak, ay ano po, ay ipatatawad. Tingnan po natin, yung kasalanan na ating magagawa sa Ama at kasalanan na magagawa natin sa Anak, may kapatawaran. Datapwat, ang sabi po dito, ang kapusungan o kasalanan laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad. Alam niyo, may mga tao ngayon na hindi naniniwala na ang banal na Espiritu ay Diyos. Kami po, personally, kami po mga Seventh-day Adventist at ako personally ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay bahagi po o siya po ay Diyos. Ano po? Ang tawag po namin sa aral na yan ay Trinity. Isang Diyos na may tatlong persona. Kasi dito pa lang, makikita po natin kung hindi siya Diyos. Bakit yung kapag ang tao ay nagkasala sa Ama at nagkasala sa Anak, sa ating Panginoong Hesus, may kapatawaran. Pero bakit pagdating sa banal na Espiritu, walang kapatawaran? So ibig sabihin, kung ganyan ay nangangahulugan na siya po ay bahagi sa tinatawag po natin kadiyusan. Ano po? So, Diyos din po ang banal na Espiritu. Okay. Ang tanong, bakit kaya may kapatawaran ang mga nagagawa nating kasalanan sa Ama? May kapatawaran ang nagagawa nating kasalanan at kapusungan sa Anak? Pero bakit walang kapatawaran pagdating sa Espiritu Santo? Ganito po yan. Sa Old Testament, ang nanawagan diyan o ang direct po na namumuno ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So ang Diyos Ama ay nanawagan sa pagsisisi ng mga bansa at actually may mga ginunaw na ang Diyos sa panahon po ng Old Testament. May ginunaw ang Diyos sa pamamagitan ng baha, may ginunaw ang Diyos sa pamamagitan ng apoy, ang Sodoma at Gomorrah. So ang Diyos Ama ay nanawagan noon. Bago naman gawin yun ng Diyos,
Siyempre, meron siyang mga panawagan, ilang taon nangaral ang mga patriarka noon. May mga sinusugo siyang propeta bago niya gunawin ang isang bayan. Nanawagan ang Diyos Ama sa panahon ng Old Testament. Pagdating po ng New Testament, okay, pagdating po ng New Testament, sino po ang nanawagan? Okay, dumating po ang anak. Tingnan po natin na ang ama sa Old Testament, nanawagan siya sa sangkatauhan. Ang anak, nanawagan po siya sa New Testament. Nabuhay siya bilang tao, siya ay nagkatawang tao, pagkatapos ay namatay para sa ating mga kasalanan. So nanawagan ang ating Panginoong Jesus, ang anak. Okay, so dalawa na. Ang ama at ang anak. Pag alis ng ating Panginoong Jesucristo, sino po ang naiwan sa atin ngayon? Okay, ang naiwan po sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu. Kaya, ang tawag sa banal na Espiritu ay huling panawagan ng Diyos sa sangkatauhan. So, kung ang tao po ay ilang beses nanawagan, o kung may mga tao na nananawagan sa pamahalaan, kagaya halimbawa nakakaranas po ng mga baha, may mga tao na talagang matitigas, ano po, ilang beses nang nanawagan ang pamahalaan, iba't ibang tao na sangay ng gobyerno pinapunta. Meron pa rin mga tao na matitigas ang ulo. Parang ganun po yun. Ano po? May mga tao na talagang ayaw sumunod. Okay, so ang aksyon ng pamahalaan ay bahala sila sa kanilang desisyon. Ganun din po ba, mga kapatid, sa Panginoon? Nanawagan ang Ama, nanawagan po ang Anak sa New Testament. Ngayon ay nananawagan ang banal na Espiritu sa sangkatauhan at kung ang huling panawagan ng kadyusan sa sangkatauhan ay tatanggihan ng mga tao, ang tawag po niyan ay walang kapatawarang kasalanan. Ngayon, ano po ang mga walang kapatawarang kasalanan? Ito ba ay ang pagpatay? Pag nakapatay ba ang tao, walang kapatawaran? Ang pangalawa, ito ba ay pangangalo niya, adultery? Yan ba ay walang kapatawaran? Ang pangatlo ay yung lust of the flesh o kaya naman ay yung suicide. Yan ba ay mga walang kapatawarang kasalanan? Okay, so yan ang ating pag-aaralan. Ano nga ba ang walang kapatawarang kasalanan? Actually, lahat naman daw po ng kasalanan may kapatawaran. Parang yung kagabi yung oxymoron. Ano po? Isang salita na nagkokontrahan. So, merong kasalanan walang kapatawaran, pero sabi ng Bible, lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Sabi po sa John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. So lahat daw po, anumang kasalanan ng ating nagawa, yung kanina isa-isa natin, suicide, murder, lust of the flesh, ano yan, mga paglabag natin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, kung ipapahayag natin. Okay, kung ipapahayag natin, ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan ay tapat at banal siya o ang Diyos na tayo po ay patatawarin. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan na ating nagawa, kung ipinahayag natin, ay may kapatawaran. Ngayon, mahin po tayo ng kaunti dito. Ay ano ang walang kapatawaran kasalanan? Siyempre, yung hindi natin hinihingi ng tawad. Yun po ang number 1 na hit sa ating pong pag-usapan. Pero hindi po yan ang kabuuhan ng ating pong pag-usapan. Lahat ng kasalanan na hindi ipinahayag ng tao, hindi hihingi ng tao sa Diyos na patawarin, hindi nilapit ng tao, lahat po ay walang kapatawarang kasalanan. Okay, kung namatay siya sa kasalanang yaon. Okay, so ngayon, ano po ba yung tinatawag natin walang kapatawarang kasalanan? Ito po ang unang. Titignan po natin kung ano po ang gawain ng banal na Espiritu. So pag nakita natin yung gawain ng banal na Espiritu, yung pagkontra sa gawain ng banal na Espiritu, yun po yung mga walang kapatawarang kasalanan. Ano po ba yan? Okay. Ang sabi po dito, sa John chapter 15 verse 26, ang banal na Espiritu ay naghihikayat na tanggapin ng tao ang ating Panginoong Yesus. Okay. Ano po ang unang gawain ng banal na Espiritu? Naghihikayat siya na tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Okay. Kung hindi tatanggapin ng isang tao ang ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay hanggang siya ay mamatay, walang kapatawarang kasalanan. Yan po yung sinasabing walang kapatawarang kasalanan. Kaya ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao sa mundo ito ay hindi yung pagpatay, hindi yung pangangalo niya, hindi yung pag-suicide, hindi yung hindi yung lust of the flesh.
flesh. Ano po, hindi yung pagnanakaw. Hindi yan ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao. Ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao at ang kasalanan nito ay walang kapatawaran ay ang tanggihan ang ating Panginoong Hesus na papasukin sa kanyang buhay. So kung ang tao ay tatanggihan niya, okay, hindi niya sasampalatayanan ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya sasampalataya. Hindi siya makikinig sa turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tatanggapin sa kanyang buhay. Yan po ay walang kapatawaran kasalanan. Okay, so mahalaga pala na ang ating Panginoong Hesus ay nasa sa atin. Kagaya ng third night o second night, o parang third night ko po binanggit. Binanggit ko po doon na kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, wala na pong pwedeng maging kabayaran para po sa ating pong mga kasalanan. Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung hindi natin siya tatanggapin, wala nang pangbayad, wala nang pangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa sa ating pong buhay. Okay, tingnan po natin ang tao. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus, ano po ang ginawa ng tao? At ito ang kahatulan. Na naparito ang ilaw. Okay, ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy. Ang ilaw sa sanglibutan. Ano po ang ginawa ng mga tao? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Ako nagtataka po, no? Bakit kaya ganon? Maraming mga tao na mas iniibig pa ang kadiliman kaysa ilaw. Ito po ang dahilan, binanggit ng ating Panginoong Hesus, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Okay, sa kadugtong ng mga talata sa verse ay binabanggit ko doon, ayaw nilang makinig sa ilaw upang hindi pasaway sa kanilang ginagawa. Kaya marami pong mga tao takot sa ilaw. Bakit? Ayaw nilang mabago. Ayaw nilang pinapakailaman sila sa kanilang ginagawa. Dahil alam nila na kapag ang ating Panginoong Hesus ay sinampalatayanan nila, sinampalatayanan natin, alam nila na mababago ang kanilang buhay. Alam nila na hindi na sila makakapagsabong, alam nila na hindi na sila makakapagbisyo, alam nila na hindi na sila makakapagsugal, alam nila na hindi na sila makakapag-inom. At yung mga bagay na yon, ayaw nila na sila'y pinapakialaman doon. Gusto nila, ginagawa lang nila lagi yun. Ayaw nila na sila'y pinapakialaman. Kaya, sila ay takot lumapit sa ilaw sapagkat ayaw nilang masaway sa kanilang gawain. So ang ating Panginoong Hesus, maraming nagalit sa kanya nung siya'y dumating dahil siya ang ilaw ng sanlibutan. Bakit? Mas iniibig ng tao ang kadiliman. Okay. So kami po ay nagsample dito po sa inyong lugar. Actually, ito po ay first time. Dahil ang gawain po ng sampalok noon ay nakapokus po sa Balimbing. So medyo malayo na siya. Malayo. So ito yung first time po namin sa bayan, sa lugar na ito. Kung baga ay nag-experiment kami ulit kung paano kami mangangaral sa lugar dito sa bayan. Nakita namin na mahirap. Nagbigay po kami ng invitation, talagang nag-house to house, may mga kakilala ng amin pong mga kapatid. Mga influensya po ang mga nag-invite dito. Ano po? Ang iba po yung mga guro, si Ate Donna, nandyan. Mga kapatid po namin ay may mga influence. Ano po? May mga katungkulan sa gobyerno. Andiyan din po si Ate Jeanette. May mga katungkulan sa munisipyo. Pero may mga tao pa rin na kung saan ay mahirap din talaga pala mag-invite. Kahit na gano'n, kahit na ang mga nag-invite ay may mga matataas na katungkulan, pag may kinalaman po sa salita ng Diyos, ang i-invite at ipupunta nila, ayaw ng mga tao. Ayaw ng mga tao. Hindi namin hinusgahan yung aming po mga na-invite. Pero yun po ang sabi po dito sa aming pinag-aaralan, may mga tao talaga na mas iniibig pa ang kadiliman kaysa sa ilaw. Okay. So, yan po ang pangyayari nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ang number 1 na kasalanan walang kapatawaran ay ang tanggihan sa buhay ng isang tao ang ating Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ito po. Ang banal na Espiritu, chinek ko na po yung mga verse, yan po ay tugma. Basahin nyo na lang po sa inyo pong mga tahanan. Ang banal na Espiritu ay tinutulungan tayong hindi mamuhay sa pagkakasala. Okay. So ang banal na Espiritu, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ano po ang gawain niyan? Tinutulungan tayo, ang ating sarili, na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Hindi siya kagaya ng pulis na binabantayan ang tao sa paggawa ng kasalanan. Okay. Ang banal na Espiritu hindi kagaya ng pulis. Ang banal na Espiritu, tumutulong pa nga siya.
Tinutulungan tayo na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Yan po ang gawain po ng Banal na Espiritu. Hindi niya tinitingnan. Hindi yung parang pulis na binabantayan tayo makagawa. Hindi. Tinutulungan nga tayo na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Ngayon, kung ang isang tao ay gumagawa pa rin o namumuhay sa pagkakasala, yun po ay kasalanan walang kapatawaran. Okay, so ganito po yan. Papaliwanag ko po ng mabuti. Kagaya po dito sa unang Korinto 6:9, ang sabi po dito, o hindi pa galing yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sino po yun? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Okay. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, nagmumura, ni ang mga manglulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Okay, papaliwanag ko. Ito yung mga kasalanan na binabanggit ng banal na kasulatan na kung ang sino man ay namumuhay sa kasalanan ito, okay, ang tawag niya ay, mangalunya, mananamba, ano pa? Okay, mapakiapid. Tingnan natin ha, parang ano siya, sa English, sa rules ng English grammar ay parang present continuous. Okay? Present siya, ginagawa siya, tapos nagpapatuloy. Ayan. Ang sabi po dito, mapakiapid. Ayan. So, ang mga kasalanan po na ito, kapag ginagawa ng isang tao at nagpapatuloy, ay yun po yung tinatawag natin kasalanan walang kapatawaran. Pero hindi ibig sabihin na nakagawa ka nito, ay wala ka ng kaligtasan. Hindi po ganon. Okay, parang ganito yan. Ayan, din tayo sa maglalasing. Pasensya na po ha. Yan po yung nasa, gusto ko lang i-discuss. Sa mga manglalasing, kung ang isang tao po ay naglalasing noon, hindi pa niya natatagpuan ng ating Panginoong Jesus. So yun po yung buhay, ang tawag po din ng Bible ay manglalasing. Nabubuhay sa kasalanan. Yan po ang tawag po, nabubuhay sa kasalanan. Ngayon, ang Banal na Espiritu kumilos sa kanyang puso. Maaaring nakarinig po siya ng pangangaral. Sabihin natin general, hindi lang ng Seventh-day Adventist. Nakarinig siya ng aral ng born again, nakarinig siya ng aral ng Baptist, nakarinig siya ng aral ng Seventh-day Adventist. Sabihin natin na kilala niya ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ganung pananampalataya. Okay, nakapakinig siya ng mabuting balita. Tinanggap niya ang ating Panginoong Yesus. Ayan. Ang walang kapatawaran kasalanan, yung buhay niya nung wala pa ang ating Panginoong Yesus. Okay, yan ang kanyang gawain, manglalasing. Ngayon, tinanggap niya ang ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Alam niya na masama ang paglalasing dahil hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ginagawa niya, talagang lahat ng pamamaraan ginagawa niya para hindi siya mayaya ng kaniyang barkada, tumatanggi siya, o kaya naman ganyan. Ay isang araw natukso siya, wala siyang magawa, nagka-problema siya, na-stress siya, nakapag-inom ulit. Okay, ang tawag po doon, nagkakasala na lang. Ayan, hindi na namumuhay sa kasalanan. Dahil ang tao may tendency talaga na magkasala. Ano po? May tendency talaga tayo magkasala. Pero ang sinasabi ng Biblia na kasalanan walang kapatawaran ay namumuhay sa kasalanan. Kumbaga, kung ako nga isang maglalasing noon, ako po yung pumupunta sa barkada, nagyayaya, pag may inuman, talagang pumupunta ako doon, umuupo ako, nakikitagay ako, hanggang sa malasing, umuuwi ng lasing. Kumbaga, yan po yung buhay natin noon. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, iba na. Hindi na po ganon. Noon, tayo lumalapit sa mga barkada. Ngayon, tayo lumalayo na at yung kasalanan na ang lumalapit sa atin. Kumbaga, niyayaya tayo ng barkada, tinutokso tayo ng barkada, pero umiiwas tayo. Yung po yung tinatawag natin pagkakaiba sa makasalanan at nagkakasala. So dito po mga kaibigan, hindi palibasa nakagawa nito ng mga bagay na ito, hindi na maliligtas. Pwede pa rin pong maligtas. Huwag lang mamumuhay sa mga kasalanan na binanggit po dito sa unang Korinto. Ayan, dapat po, dapat hindi natin ipapamuhay yung mga kasalanan na yan. Kundi, kung makagawa man tayo ng mga ganyang kasalanan, ay atin pong ihingi ng tawad sa atin pong Panginoon. Yun po ang pangalawa.
Okay, ang pangatlo, ito po ang tatlong bagay lang natin po pag-aaralan sa walang kapatawarang kasalanan. Ang pangatlo, ang walang kapatawarang kasalanan ay pagtanggi sa banal na Espiritu na mamuhay sa katotohanan tinuro ni Jesus. Okay, ang ating Panginoong Jesus may tinuturong katotohanan. Pag nalaman natin ang katotohanan at hindi natin ginawa, yun po ay walang kapatawarang kasalanan. Dapat yung mga itinuturong katotohanan ng ating Panginoong Jesus, pagkatapos natin siyang tanggapin sa ating buhay, ay atin din pong susundin. Okay, kaya yung alam natin mabuti at hindi natin ginagawa, yun po ay talagang kasalanan din po sa banal na Espiritu. Ang sabi po dito, ito po yung pagpapaliwanag. Ano po? Kung ano ang pagkakaiba ng nagkakasala sa makasalanan. Okay, nagkakasala at makasalanan. Pag sinabi natin nagkakasala, nakakumit ka lang o nakagawa ka lang ng pagpatay. Nakapagnakaw ka lang, nakapagsinungaling ka lang, nakapag-adultery ka lang. Yan po yung tinatawag natin kasalanan sa Ama at sa anak ng tao at sa tao. Ano po? Sa Diyos at sa tao. Okay, pag sinabi natin kasalanan sa banal na Espiritu, yung walang kapatawarang kasalanan, ay patuloy na pagtanggi sa katotohanan, patuloy na paggawa ng kasalanan, patuloy na pagtanggi sa kalooban ng Diyos, at patuloy na pagtanggi na isuko ang sarili sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang walang kapatawarang kasalanan. Kaya madali naman natin maintindihan, ano po? Kaya kung gusto po natin mapatawad tayo ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan, gawin po natin ang mga bagay nito. Kabaliktaran ng mga bagay nito. Kung inutumit tayo noon, isurrender natin, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, ngayon, sa Bible po may aklat ng buhay at diyan itinatala yung mga taong naliligtas. Ang sabi ko dito, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumanduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi iyang lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay. So mga kaibigan at mga kapatid, ating pong sikapin sa tulong po ng banal na Espiritu, sa tulong po ng Diyos, na tayo po ay masulat yung ating pong buhay sa aklat ng buhay. At kapag tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating kasalanan, mga kasalanan na patuloy nating nagagawa, ang pinaka-safe na lugar pa rin na dapat po nating puntahan ay walang iba kundi ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kung talaga tayo nakikita natin, sinisikap naman natin magbago, sinisikap naman natin maging mabuti sa ating kapwa, sinisikap naman natin masunod yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, pero nagkakasala pa rin tayo. Ang pinaka-safe na dapat po natin gawin at safe na lugar na pwede po natin puntahan ay umasa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil yung biyaya ng Diyos mahiwaga yan sa lahat ng mga tumatanggap sa Kanya. Hindi po magiging mahiwaga ang biyaya ng Diyos kung wala tayo sa ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, kapag tayo po'y nasa biyaya ng Diyos, mahiwaga po yan. May mga inaasahan tayo, darating ang panahon na pagdating natin sa langit, may na-expect tayong mga tao na dapat ay wala doon kasi nakikita natin na iba yung ginagawa, iba yung gawain, iba yung ugali, pero makikita natin sa langit. Bakit? Dahil mahiwaga po ang biyaya ng Diyos. Hindi natin lubos maisip yan. Sa mundong ito, pwede tayong husgahan ng mga tao. Pwede tayong masgahan sa ating ginagawa. Kaya mas mabuti na tayo ay, ang ating buhay ay ating pong ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos, mahal niya tayo, no? Mahal niya tayo. At alam niya ang ating kalagayan bilang tao, alam niya na tayo mahina, alam niya na tayo ay madaling matukso, alam niya na tayo ay mahina sa mga kasalanan, alam niya na tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya. Pero kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, yan po ay isang bagay na kung saan ay hindi malubos maisip ng tao kung paano nagpapatawad at nagmamahal ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po, sa John chapter 5 verse 16 and 17, may kasalanan, ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko, dalahin niya. Lahat ng kalikuhan ay kasalanan at may kasalanan hindi ikamamatay. So mga kaibigan, mayroon daw pong, may binabanggit po ang banal na kasulatan na may kasalanan ikamamatay. Ang ibig sabihin po nito, may kasalanan magdadala sa atin sa impyerno. Yan, yung kamatayan po, yung kalawang kamatayan, tinutukoy po dyan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya.
lahat ng kalikuan, okay, lahat ng kalikuan, kasalanan yan, automatic. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. At may kasalanang hindi makapagdadala sa tao papuntang impyerno. Ibig sabihin, meron po talaga tayong nagagawang kasalanan, pero yung kasalanan yun may kapatawaran. Ano po? Hindi makapagdadala sa tao patungo doon sa dagat-dagatan. Ano yung kasalanan yun? Kasalanan hinihingi natin ng tawad, o kaya naman yung ating buhay ay isinuko natin sa ating Panginoong Yesus. Yung pagsuko natin ng ating buhay sa ating Panginoong Yesus, ito po ay pinakamagandang bagay na ating gagawin. Pinakamagandang bagay yan sapagkat yan ang kailangan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isuko natin ang buhay sa Kanya. Ngayon, ang sabi po sa Apocalypse chapter 3 verse 5, ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po, dito po ay napakaganda ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung tayo daw ay magtatagumpay, yung pagtatagumpay po natin, hindi po sa ating sariling kakayanan. Lagi po natin i-consider na ipapasakop natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo o sa banal na Espiritu. Dahil kung tayo po magtatagumpay, darantang daw tayo ng mapuputing damit at hindi daw po papawiin yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Paano po ang dapat natin gawin para makamit po natin yan? Ang sabi po sa 2 Korinto, sa 6:2, ang sabi po dito, ngayon na ang panahon kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So pag narinig natin na ang ating Panginoong Yesus ay nananawagan sa ating buhay, dapat po natin itong pakinggan. Huwag natin ipagpabukas, huwag natin ipagpasusunod na lang, sapagkat hindi po natin alam ang araw po ng bukas. At alam niyo po, marami po kaming karanasan. Kahit itong mga nakaraan lang, may mga tao na kung saan ay nagpapaliban, natanggapin ang ating Panginoong Yesus. Yung una niyang pagpapaliban, sa mga susunod ay pagpapaliban ulit. Darating ang panahon na talagang hindi na niya, wala na siyang desire, pagnanais na tanggapin at isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang ating Panginoong Yesus, kapag nananawagan sa atin, huwag na tayong mag-alinlangan. Ipag-pray agad natin sa Panginoon. Panginoon, tinatawagan niyo po ba kami? Tinatawagan niyo po ba na tanggapin ko kayo sa pananampalatayang ito? Ipag-pray natin. Idalangin natin sa ating Panginoon. Dahil ang sabi dito, ang ating walang hanggang patutunguhan ay nakabatay sa mga pagpiling ating ginagawa ngayon. Kagaya po ng ating pong pinag-usapan ng nakaraan. Nabanggit niyo po kanina sa health lecture. Marami po tayong ginagawang desisyon. 35,000 araw-araw ang desisyon natin ginagawa. At lahat ng yon ay meron po tinatawag nating resulta at yung resulta nun ay depende sa desisyon natin ginawa. Kaya nga po dito, ang patutunguhan ng ating buhay ay nakabata, yung nakadepende sa ating pong pagpili, sa ating pong gagawin ngayon. Kaya kung meron po tayong desisyon na gagawin, kung meron man tayong pagpili na gagawin sa mga oras na ito ay walang iba kundi dapat ang tanggapin ang ating Panginoong Isus sa ating buhay. Dahil pag ang ating Panginoong Isus ay nasa ating buhay, may katiyakan na maaari po tayo magkaroon ng kaligtasan. So ang ating Panginoong Isus ay nananawagan sa bawat isa sa atin, sa aming pong mga kaibigan, nananawagan ng ating Panginoong Isus na siya ay ating pong papasukin sa ating buhay.